Kamakailan ay inusisa ng ilang senador si Ways and Means Committee Chair Senator Franklin Drilon kaugnay ng bago niyang bersyon ng Sin Tax Reform Bill. At para maliwanagan po tayo, makakausap natin live dito sa studio si Senator Franklin Drilon. Senator, good morning. Good morning, Rhea. Magandang umaga po. Yes. Unang-una, ano ho ba ang mga pangunahing pagkakaiba nitong sinusulong niyong Sin Tax Bill sa pinalitan niyo na si Senator Ralph Recto? Ang pagkakaiba ay mas maraming mapipigil natin sa pagsisigarilyo dito sa aking versyon. At mas maraming kabataan ang mapipigilan nating papasok sa bisyo ng pagsisigarilyo. Dahil, Rhea, ito pong paninigarilyo, 17 milyon ng ating mga kababayan naninigarilyo. At dahilan po dyan, mahigit sa 80 kababayan nating Pilipino ay namamatay dahil sa paninigarilyo. Kaya ano ang ating ginawa? Tinataasan natin ang buwis dahil masyadong mababa. Ang buwis sa ating sigarilyo ay pinakamababa sa buong Asya. Kaya ang ginawa natin, ang pagkakaiba, ay dinagdagan natin yung malilikom na buwis sa aking versyon ikumpara sa versyon ni Senator Recto dahil sa aking tingin, kailangan natin ito mas mataas para sa ganon matugunan natin ang problema natin sa kalusugan na marami naninigarilyo. Ngayon, saan po pupunta itong malilikom nating pera? Sa PhilHealth po, 12 bilyong piso ang pupunta sa PhilHealth para ma-enroll o maipasok sa PhilHealth ang mga 5 milyong pamilyang Pilipino. Senator, kung sa bersyon nyo, magkano ho ang revenues kumpara sa bersyon ni Senator Recto? Sa version ko po ay aabot ng 40 bilyong piso. Sa version ni Senator Recto, mga 15 bilyong piso. Alright, magkano po lalabas ang isang stick ng sigarilyo at alak? Sa sigarilyo po, yung mababa, aabot ng, ang itataas, bawat isang tingi, aabot ng piso siguro sa lower price cigarette. Bawat isang sigarilyo, madagdagan ang presyo ng piso. Sa alak ko, meron nung... Sa alak, mahirap Rhea i-describe Yes. dito. Maraming, iba-iba maraming brands. Depende po sa proof liter, kung gaano kalakas yung sipa ng isang alak. Gaano ho kayo kakumpiyansa na maipapasa ito sa executive branch, pati mga health advocates ay susuportahan ho ito? Susuporta ang health advocates ito at Malacanang. Inihayag na ni Secretary Purisima at ng Pangulo na dapat at least 40 billion ang ating malilikom na buwis dahilan sa mga paninigarilyo at alak. At mga health advocates po, sila po'y naniniwala na mas maraming mga kababayang Pilipino ang titigil sa pagsisigarilyo kung itaas natin ng ganitong antas ang ating buwis. Alright, kung tataas ho, syempre ang presyo ng sigarilyo alak, ang lagi hong fear yung mga smuggled, no? Maraming maipupuslit talaga para maibenta nila ng mababa. Ang smuggling po, walang relasyon sa presyo. Kung mayroon man, kokonti. Ang smuggling ay law enforcement. Alright. Ibig sabihin, yung pagpapatupad ng batas. Kung talagang masigasig tayong patupad ng batas, yan po ay mapapatupad natin. Maliit po, kukunti ang sa pag-aaral, ang relasyon ng mataas na presyo sa smuggling. Pangalawa, kahit po itaas natin ito, ang ating presyo mababa pa rin kung ikumpara mo sa ibang bansa. Presyo ng sigarilyo natin mas mababa, kaya walang rason na mag-i-smuggle ng sigarilyo mula sa ibang bansa kasi mas mahal doon bakit po naman dadalhin dito? At pangatlo, sa sigarilyo po, kailangan may network ang smuggler. Dahil tingi-tingi ito, pakete-pakete. Paano mo naman, how will you become effective sa smuggling kung wala kang network ng distributor? At kaya po, hindi madaling sabihin, ang pananakot po, natataas ang smuggling, ay hindi po walang basihan dahilan po sa mga ganitong circumstansya. So, Senator, this will become a priority come 2013. Ano ha? Priority po ito dahil kailangan natin sa sunod nating taon, kulang po ang budget natin sa health, kulang po ng 23 bilyon. And by the way, Rhea, 6 na bilyon po sa aking panukalang batas ay pupunta sa mga magsasaka sa Northern Luzon. Yan po ay sila po, sa ngayon po, ang parte nila ay mga 4 billion, ngayon po ay aabot ng 10 billion dahilan po sa batas na ito. Alright, Senator Drilon, maraming salamat po at magandang umaga po sa inyo. Thank you, Rhea. Mga kapuso, si Senador Franklin Drilon, ang chairman ng Senate Ways and Means Committee.